Pagdating nga namin ng asawa ko dito sa bukid ay nakita ko na may nakasalansa na mga palay na. Napaumpisan din pala agad nilang magpaani kaya nakapaghakot din sila agad. Kaya ayan, pagdating namin may nakasalansa ng mga palay. Galing pa nga kaming Laguna yan at umuwi lang kaming Pampanga para magpaani. Hindi nga din kami agad nakauwi bago magpaani dahil may pasok pa ako. Kaya after lunch na nga kami dumating dyan sa bukid. Kaya nung pagdating namin ayan, may mga nakasalansa na ng mga sako. Buti na nga lang talaga nung nagpaani kami ay nakisama din ang panahon. Hindi siya ganong kainit. Hindi katulad ng mga nakaraan ng araw na sobrang init. Sobrang init talaga. Buti na nga lang ngayon at nakisama yung panahon para hindi naman masyadong kawawa yung maghahakot ng palay. Lalong-lalo na yung mga kalabaw. Ako'y naaawa sa mga kalabaw pag nakikita kong nakalabas ang dila at hingal na sobrang pagod at init. Buti na nga lang ngayon at hindi ganong kainit. Ayan nga at nakikita nyo, nagpapatimbang na nga kami ng palay. Pero bago po ang lahat, bago po kami nagpatimbang ng palay, syempre naghanap muna kami ng buyer. Ang hirap din naman kasi makahanap ng buyer kasi yung iba binabarat yung mga palay. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na kahit madami kang inani, kung babaratin lang din naman yung mga palay mo, kukunti lang din talaga yung mapagbentahan mo. Mainam na lang din talaga maghanap ng buyer na magkakasundo kayo sa presyo ng gusto nyo. Kasi yung ibang buyer nga, ang gusto nila ay yung presyo nila ang masusunod, hindi naman po pwede yung ganon. Pero kung hindi ka talaga maghahanap ng ibang buyer, ay mapapa-oo ka talaga sa mga buyer na ganon yung ginagawa nila na yung presyo nila ang nasusunod. Yan talaga ang pinakamalaking problema ng mga magbubukid. Yung mga presyo ng buyer ang gusto masunod. Bakit kaya kasi hindi pwedeng yung presyo talaga ng mga magbubukid ang dapat sundin? Katulad na lamang pag ikay nagtinda ng mga gulay, yung mga kahit anong mga tanim na galing sa bukid. Bakit kailangan ba talagang ang mga buyer ang nasusunod at hindi yung mga nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga gulay, kung ano-ano pang mga tanim? Minsan kasi nakikipagsapalaran na lang din ng mga magbubukid na tanggapin na lang yung mga presyo ng mga buyer kaysa naman masira yung mga paninda nila. O diba, ang hirap din sa mga magbubukid na nun at sobrang kawawa sila dahil sila yung nakakapagod, sila lahat ang nagtanim ng effort para maging maayos yung pananim nila, tapos babaratin lang. Ang hirap, diba? O katulad dyan sa amin, nakita nyo naman na kahit madami yung naani namin, pero kung babaratin yan ng mga buyer, syempre kawawa din kami kasi kami yung namuhunan. Kaya naghanap talaga kami ng buyer na yung presyo namin ang masusunod, hindi yung presyo nila. Bale, 4 nga yung buyer na nakausap namin at yung pang-4 na buyer yun. Nagkasundo din kami sa presyo na gusto namin. At buti na nga lang din ay naiintindihan din nila yung side namin. Kaya ayan, sila yung nakabili ng palay namin. At ayan na nga, nakikita nyo na. Nagtitimbang na nga kami ng palay. Noong na nga namin magtimbang ng palay habang yung iba ay hinahakot pa. Dahil hindi mo naman matatapos agad-agad yan at hindi din ganun kabilis magtimbang ng palay. Syempre, kaya tumatagalin ang pagtitimbang dahil hindi mo naman pwedeng dire-diretsuhin ang pagtimbang yan. Dahil ang kawawa yung nagbubuhat ng palay pasampa dun sa sasakyan. Nakikita nyo naman kung gaano kadami sakong isasampa nila dyan sa sasakyan. Uy, hindi yan sila mga superhero para dire-diretso silang magsampa at hindi sila mapagod. Aba, kung hindi mo pagpapahingahin yung mga yan, baka kalahati pa lang ng tinitimbang na yan, luray-luray na yung mga yan. Kaya kailangan din talaga nilang magpahinga. Baka nga abutin kami ng gabi, kaya inuumpisahan na namin yan habang hinahakot pa yung iba. Pangalawang beses na nga din namin magpaani. At ngayon sa pagpaani namin na to ay nadagdagan nga ng isang pwesto, kaya medyo nadagdagan din yung ani namin. Syempre, nakakatuwa lang din pakinggan dahil pangarap lang din naman namin na magkaroon ng ganyang bukid na nung time na pag nakakita ka ng mga taong nagpapatimbang ng palay, parang iniisip mo lagi na kailan din kaya kami magkakaroon ng ganito nang masubukan nga din namin magpatimbang ng palay, o diba? Tama talaga yung sinabi ni Melay nung sa speech na nung tumanggap siya ng award, ng international award niya na God move in mysterious ways talaga. So ayan, naranasan na din naming mag-asawa magpatimbang ang sarili naming ani sa bukid namin. So ngayon, meron akong gagawing palaro sa inyo. Kung sino man yung makapanood ng vlog na to at kung sino man ang tatapusin yung panonood ng vlog na to, ngayon meron akong ipapahula sa inyo kung ilang kaban lahat yung naani namin nung time na yan. Bibigyan ko nga kayo ng tip. Basta nag-umpisa kami magpatimbang siguro mga nasa alas 3 na ng hapon. At yun nga, inabot na kami ng gabi sa pagpapatimbang ng palay namin na yan. Ayan, kayo na ang bahalang manghula kung ilang kaban ba yan. At syempre,
syempre, mamimigay din ako ng prize doon sa makakahula ng tama. At kahit hindi mahulaan ng tama, basta yung medyo malapit-lapit doon sa katotohanan, syempre, bibigyan ko din sila ng prize. Ayan. So, good luck. Ayusin yung panghula nyo, ha? At bago po pala ang lahat, dapat followers ko kayo at please share this video muna bago kayo manghula para kasali kayo sa ating palaro. So, ayan. Thank you so much.